at si Team Liquid PH. Hirap magdesisyon base dito sa drop. Wala, ayoko mag-decide. Bahala Ang sila. hirap. Bahala sila dyan. I mean, they got the comfort picks that they wanted. Right? Kahit papano, this is a well-rounded lineup para sa parehas na teams. Getting a jawhead early para dito kay Ogwen while also putting JP in that high loss, confirming that Sanford will be using that Arlot sa EXP lane. Matchup-wise, I really do think na merong setups ang parehas na kupunan with the Arlot's final slash as the initiator. Kung isasama mo rin yung glorious pathway na dala nitong si JP. Meanwhile, for Falcons AP Bren, you also have that penalty zone. You even have the Ling and the Roger combination na posibleng kailangan ng mas maraming gold. But the question is, can Falcons AP Bren withstand it? This is the Bees versus the Cavalry. May the best Titan win. Casters, pasok. Thank you so much to our Infinix Game Tambayan. At oras na nga para simulan agad-agad ang unang laban sa pagitan ng dalawang Titans ng MLBB na ating tinatagurian ngayon. Hindi na rin tayo magtatanungan kung kaninong lineup muna tayo titingin at papabor kasi maski tayo hindi na sigurado. Manunood na lang talaga tayo. Ihatid na lang natin ang aksyon. Oo, pag ito yung magkalaban na team, parang hindi kasaray na hindi best of 7. Talaga. Yung laban. So parang bitin tayo sa magiging best of 3. Ngayong araw, so tingnan natin kung paano yung magiging takbo dito ng ating game. At kita naman natin na para dito sa ating Lead the Wonder ay makukuha agad ng F-Cup. Nararamdaman ko yung maagang aksyon. Doon pa lang sa Little Wanderer mula sa dalawa nating kupunan. Pero so far, pantay na pantay pa rin naman ang XP na nasa secure ng magkabila ang junglers. And panigurado yung nag-iingat din kahit pa paano ngayon ang Team Liquid considering yung pwedeng pressure na mabigay or immediate damage na magmumula sa Jawhead together with the Luyi kapag ka nahanap ka nila. So ayaw mo na maging madali ang target dito ko ang Team Liquid. So konting pag-iingat muna samantalang nandito na rin naman ngayon agad-agad ng Falcons AP Bren. Feeling ko ang turtle dito ay una pa lang nating makikitang pagkikita ng dalawang teams natin. Oo, parang iiwas muna yung dalawang teams natin dito probably dahil alam nila yung pinaka-pattern na kumbaga sa magkakaibigan, kilala na nila yung isa't isa at tila ba'y na-miss nila na nagkakatapat sila sa kanya-kanya nilang lane at kanya-kanya nilang mga role. O, tingnan mo naman si Super Marco at Benny. Hindi halos magkadikit pero sa top lane, maagang pagkuha kay Carlito. Oo, medyo crucial yan na later on. Depende na kung sinong makakakuha dito ng turtle. Parang hindi yata aabot ang side ng TLPH pero parang pwede dahil hindi pa sisimula na dito ng F-Cup yung turtle. At sa may top lane natin, meron mga sundutan na mangyayari between Flatties and even Sanford. Magkabila ang lanes, may aksyon na tinitignan para dito sa magkabilang kupunan natin. And gaya nga ng nasabi mo ay hindi naman agad-agad sinimulan pa ng Falcons AP Bren ng pagkuha ng agaran doon sa turtle objective natin. So may chance naman na magkita-kita pa ang dalawa nating teams dito pero mukhang i-burst down na nila here and now. Pero papasok pa rin yata ang ibang miyembro ng TLPH. Okay, nagkamit dito. Flatties makakakuha ng turtle. Tapos yun nga lang, mamatras dito ilang mga players. Ginamit na rin yung Dominators Crescenta. Masastan dito si Ogwen. No casualty. Turtle lang ang nakuha dito ng F-Cup. Grabe yung kunat na meron din ang Falcons AP Bren ng ganito kaaga sa ating laro. Parang hindi sila takot masyadong dumikit kahit kay JP. Pero teka lang, may flicker na nagamit doon para sa mid laner ng Falcons AP Bren. At pag nakita mo si Kyle TZ ay parang hindi ka na yata muna masyadong papalag kung ikaw ang TLPH. Parang Delix din kasi pagka napalalim. So even dito sa may bottom lane natin ay more on focus lang ipinapakita dito ng ating dalawang teams. Again, sanay na sila nagkakaharap. So probably ay aantayin nila yung almost close game equilibrium. Depende na lang kung magkakaroon ng rotation dun sa mga other lanes. Dun nga sa taas yung tinitignan mong best of 3 na dalawa lang yung pwedeng ma-feel na bars ay hindi talaga natin na nakasanayang makita yan pag itong dalawa ang nagtatapat. So pakiramdam ko ay bawat desisyong ginagawa talaga ng dalawang teams na to ngayon ay sobrang pinag-iisipan na mabuti. Ramdam yun Ultimo kay Sanji, kinalala natin ang mid laner ng TLPH doon sa mga kakaiba niyang galawan, doon sa paggamit niya ng mga Novaria in previous seasons. Pero now, ramdam mo yung kung gaano nila nilalaro ng maingat
yung early game nila so far for TLPH. And even sa sides, parang minimal rotations muna ang nakikita natin. Yung miminsang makikita natin yun, pumabor pa siya sa Falcons AP Bren. So farming ay napakahalaga talaga ngayon kung ikaw ang nasa side ng Team Liquid. Oo, tsaka kasi alam nila dito na sila yung teams na magagaling din na pagdating doon sa pagpapunish na sabihin na natin unforced errors ng mga teams. So yung mga folks again na nakikita natin na dito for both. So FCAP lamang ng very minimal against sa TLPH. Eto na. Ito na. Eto na. Nakita natin na magsaspawn na anytime. Dito yung turtle. Probably dito magkakaroon ng unang casualty Uy. para sa ating mga teams. At may nagtatanggap muna Oo, na parte ng mapa. Uy, 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 Ginamit ng Glorious Pathway si yung target nila pero naka-ready dito. Ang side ng FCAP. Pero pa ejector para kay Ogwen. Core TC is down. Pero sa Ogwen makapatay lang din. So 1-for-1 trade. Dito yung dalawang teams natin. Gusto pa yatang ilaban kahit papaano. Nandito si Sanford at mag-isa lang si Flap TZ pero respeto sa kunat dito naman sa baba. Teka lang! Super Marco and Benny Cutie! May pag-iwas, may flicker at nakatakas pa doon. May Kaso- tumeleport. Teka lang! Tumeleport si Capital View. Ang idol ng mga kids. Napitigan na dito si Benny Cutie. At ito na yung unti-unting umiinit na diesel para sa ating dalawang kupunan. But FCAP ngayon, lamang pagdating sa goal. Pero sinisimulan na TLPH yung turtle. Napakagandang latag ng Glorious Pathway. Sanji ang makaka-final hit doon sa ating turtle objective. Hindi na muna aabot si Kyle TZ pero magkabila ang laban nito. Nahiwalay si Sanford. Noong nakakita na nila, si Sanford dito magiging target nila. So, ginamit na dito yung Tempest of Blades and Ford is gonna be down. Pero tuloy pa rin ang laban. Cartesi naman na makakabawi. Grabe yung palitan dito. Ang pinakan pumapabor ngayon for Falcons AP Bren ay yung fact na paulit-ulit nilang nahahanap si Carlito bago yung mga objectives. So yung nakikita nating pattern ng TLPH, parang nagre-rely sila sa kung anumang mga pwedeng bawi muna ang kuhain nila kontra sa Falcons AP Bren. Kasi so far, kahit kanina, nung nakita natin yung abang mula kay JP and Carl ay nandoon para clearly ay kuhain sana yung kill on to Ogwen. Mas ramdam mong efficient kasi yung mga gulat kapag ka sa Falcons AP Bren siya nanggagaling. Even yung nature nung lineup nila eh. Ejector, tas bigla ang penalty zone for Glorious Pathway kasi kitang-kita kung mag-i-initiate sila for a team fight. So medyo lalamig muna yung ating mapa. Continuous pa rin naman yung laning dito ng dalawang teams. Alam mo kasi yung dalawang teams na to parang dumating na sa point na pag sila yung naglalaban, kakaibang MNTV yung inilalabas nila para sa atin. Dito ko nakamatansya eh. Kailan ba magkakaroon ng aksyon? Ultimo kanina, kailangan din pala nating i-take note yung, again, global presence na mau-offer ng Falcons AP Bren. Kasi may mabilisang respo na pwede palang manggaling kay Few. Hindi yun dapat makalimutan ng Team Liquid. Even from Kyle TZ. Kasi actually, itong dalawang mag-global presence na heroes na to, 2-0-1 din yung standing nila ngayon. So, maganda-ganda talaga yung mga nahanap nilang pwestuhan and engages kontra sa TLPH. And speaking of engages, madali na rin makakapag-engage ang FCAP doon sa may top lane dahil nasira na rin nga ni Kyle TZ yan kanina. So, saan magte-teleport? Sa baba, sa baba. Natagpuan dito sa may bottom lane. Si Benny Cutie magiging target nila pero nagamit na yung Summon Force para makapag-dash. Dash! At ginamit na yung Tempest of Blades. Sasayaw pa nga dito. Si Sanford may iwan doon sa gitna ng teamfight. Flap TC mawala ng buhay. Kyle TZ is down. Doon sa may patag Gedli. At mawawala na nga doon sa may bottom lane. Nagkabalitan na. Nakabaliktad pa dito na Team Liquid PH. Napakagandang pagkakahiwalay nung team fight na malinaw na pumabor for Team Liquid. Nakita natin na nagawa pang maisayaw doon ni Benny Cutie ang kanyang sarili sa ilalim ng tore and as much as hinahabol siya doon ni Kyle TZ ay napakabilis na rin ng respro from TLPH. Nahiwalay na rin ni Sanford yung iba pang mga nag-a-attempt na humabol. So mukhang ito ay magiging ikalawang turtle objective na mapapasa kamay ng TLPH regardless kung ganun yung sinapit nila nung early game. So parang pantay na naman yung laban natin ngayon, Chantel. Oo nga, parang ang bilis din ng shift ng economy kasi Team Liquid PH na ngayon yung lamang naman pagdating sa gold at konting-konti na lang para masisira na nga din yung middle lane na napaka-crucial niyan para sa assassin dito ng FCAP Oo. at talagang pinanggigigilan yung bottom lane. Nakita natin to kanina si Sanford ang mahuhuli nila. Ginamit ng ejector dun sa may likod. Ginamit yung Glorious Pathway pero Ford is gonna be down. Ginamit na yung penalty zone. Pawalang buhay dito si Flap TZ at itutuloy pa ka. Killing spill na dito yung alien ni Saji. Naku po, pero si Kyle TZ gusto pa yata humabol ng mga kills at papasok sa ilalim ng tore. Tempest of Blades, ginamit na doon. Benny Cutie is down as well. At mukhang inuubos na nila ngayon ang Team Liquid. Dumiretso, tatlo yung patay para din sa FCAP. Team Liquid PH naman, 4.
dun sa nangyari sa may bottom lane. Nararamdaman natin yung mga critical damage dito ng ating mga players. Ano ba talaga nangyari dun? Balikan muna natin sa ating Infinix Instant Replay. Nung akala natin ay disengage na, ay nakasakto pa ng habol doon. Etong si Kyle TZ na sinamahan ng full commit, unstoppable force, inaitira pa doon netong si Owen para lang talaga ilaban sa ilalim ng tore ang Team Liquid. And again, nakita naman natin na medyo nagkaubusan na ng resources for both of these teams sa mga nakita nating team fights kanina. Kaya ngayon, tantsahan na naman ulit. Pantay na pantay lang halos ang nakikita natin. Talagang kinakailangan lang yung mga desisyon mo ay sobrang ingatan mo ngayon kung ikaw ang nasa side ng kahit sino mang team dito. O, kailangan dito, maprinsipyo. Kailangan ng prinsipyo ko ngayon, kunwari kung ikaw si Flap TZ o kaya si Sanford ay mauna muna na magkaroon ng set of play. Ganon, kailangan kapitan niya ng ating dalawang teams. So ngayon para sa ating game, nakita natin kanina na si Benny Cutie ay medyo lugi pagdating dun sa gold against Super Marco. Pero depende yan kung paano magiging conversion ng ating mga gold laners mamaya pagdating sa teamfight. At isang iglap lang from Turtle, naging Lord na ang ating big objective para dito sa team number 1. At para sa Falcons AP, Bren, ay sila yung may malinaw na control sa mapa so far. Dalawang side lane turrets na ang kanilang nakuha. Kahit na nakakapitan pa rin naman kahit papano ng Team Liquid yung kanilang middle inhibitor turret ay napaka-crucial nito para sa kanila. Kasi mas maraming na-open na space para kay Few. So pwede niya niyang i-consider yung ibang mga accessible na lokasyon sa mapa natin para sa kanyang mga gustong gawing diversion plays. Mamaya, parang kung ikaw nga TLPH dito, walang safe na lugar eh. Kasi pwede kayong gulatin talaga anytime ni Few, lalo kapag ka mag-isa kayo. Tas pwedeng magsasama-sama na lang dito ang Falcons AP, Bren. And even for Kyle TZ, ipoproblemahin nyo yung mga ganitong gagawin niyang split pushes. So parang kung ikaw ang TLPH, pwestuhan talaga. Kailangan meron ka sanang marami-raming impormasyon. Pero at the same time, hindi mo pwedeng masyadong ipakita yung sarili mo kasi pwede ka ring setapan agad at i-burst ng Falcons AP, Bren. O, parang Chani gaming pala yung ginagawa dito. Final slash sa Ogwen. So wala yung nag-set of play at frontliner na isa. Dito na FCAP, ang glorious pathway, pero parang masakit yata at hindi na itutuloy. Look at that damage against Flap TZ. So mukhang hindi muna magsisimula dito ng Lord ang ating mga teams, pero pupwesto ng iba. Magsesecure muna dito ng purple buff yung ating mga junglers. At ganun pa rin, juggle pa rin para dito sa ating mga teams. Kung sinabi natin na kailangan yung mag-ingat kung kayo ang TLPH, ganun din naman pala for Falcons AP, Bren. Basta't makahuli ng maganda ang Team Liquid, meron na rin silang kahit papanong sapat na damage. Kung iisipin mo, basta't ma-isolate ka, nilatagan ka ng Glorious Pathway, masuslow ka, hindi ka masyadong makakatakbo, parisan mo pa nung damage ni Sanji dito kapag Sobrang ka slow na pala nun. So pwede ka talagang mahanapan ng way dito ng pick-off ng Team Liquid kung ikaw ang Falcons AP, Bren. Pero teka lang, grabe yung TP dun sa Oo. bandang top lane. Sabi nila parang nasa maling sitwasyon yata. Ay, itutuloy ba nila na popwesto dito? Parang delikado if ever si Cartesi pag napadaan siya dyan sa moment na yan or kung sino mang dadaan. Oo. From the side of TLPH. Kailangan din ng impormasyon. Naku! Ng TLPH na may player dito. Cartesi na palibutan na nila. It's gonna be a shutdown for FCAP against Cartesi. At kailangan yata talagang magtago-tago ka muna. Kung ikaw ang Team Liquid at wala kayo masyadong impormasyon sa mga lugar kung saan naroon ang Falcons AP, Bren. Kasi ganun at ganun yung mga pwede nating makitang paulit-ulit na mga plano rito ng Falcons AP, Bren. And isa na namang crucial pick-off yun kasi hindi man ito Turtle. Objective pa rito. Lord pa nga. So mas kinailangan sana siya. Igogo pa rin, penalty zone. Tataba doon, ginamit. Yung Purify, pero si JP ang haharap kaya siya makukuha dito at babalik na rin si Sanji. Makukuha na rin dito ni Flap TZ. Pero walang buhay mga ibang players dito ng FCAP. Parang pwede pumasok anytime, pero parang disiplina muna ang kanilang gagamitin sa magti-TP out para mag-reset dahil buhay na rin si Cartesi. Balik na. Pero mabilis ang reset lang ito kasi may diversion papalik sa ating Lord Objective. Benny Cutie makakakita yata! Kakauwi pa lang, tas nahanap na nila. So nagamit na yung mga spells. Another Purify has been procced para dito sa TLPH. So sinisimulan ngayon ng FCAP yung Lord. Nandito si Cartesi at si 4D para magkaroon ng vision sa kanilang team. Makakapasok ba? Pero binibigilan ngayon. Meron pa knock-up dun sa Lord. At nandito rin si Benny Cutie. Napakahaba na ating team fight. At hindi pa nga yata itutuloy. Cartesi mapatras. Pero sa ugal may mga patay. Makakahanap yata ng pwesto ngayon pero sino makakaretry ng ating Lord Objective? It's going to be Kyle TZ! At mag-out na rin yata sila. Not unless, hahanapin pa ni Super Marco! Grabe na talaga. From Super Marcoco.
Ngayon naman kumakalbot laban sa TLPH. 3.1k gold lead para sa kanila at meron pang Lord dun sa itaas. Nakita nyo yung tansyahang ginawa nung dalawang junglers natin sa Lord objective na yon. Retrihan kung retrihan, pero nangibabaw pa rin talaga doon si Kyle TZ. At yung kalamangang namamagitan sa kanila ngayon ay mas nararamdaman na. So magkaka-access ang Falcons AP Bren sa mapa ng Team Liquid. Mukhang mababasag na paunti-unti yung mga turret na nasa labas o yung outer turrets na meron sila. And ito yung delikado. Kung ikaw rin naman ay isang assassin jungler na reliant sa purple buff mo kasi mas magiging madali na for Mababantayan Falcons na. AP Bren na i-deny yun sa'yo. Oo, tsaka ganun nga ginawa kanina ng F-Cup, yung nakaredy si Few para mag-TP, nag-reset lang sila saglit, kaya pala napauwi din agad. So nandito nag-front, pero Lord, ang ganda vacuum doon against Saji, masusunog, ginamit yung Purify para mabilis at lumakan lagitik na yung damage, Tempest Blades para rin kay Khan. DC, Super Marco kumakalmot na ulit, at sakit na criticals na ibinapakita, double kill baka para sa kanya. Tatlo lang ang natitira para sa TLPH para makadepensa, pero first Lord pa lang naman, mabilis lang to para sa kanila. Maki-clear ng Team Liquid at madedepensahan sa ngayon ang kanilang base. Pero inhibitor turrets naman ang susunod na target ng Falcons AP Bren. Hindi masyadong makalapit ang Team Liquid. Limitado ang kanilang pangfronta at mukhang ang Falcons AP Bren inuunti-unti lang ito. Naghahanap yata ng paraan para talagang tapusin na! Unstoppable force para Zona si Sanford. Tapos godlike na si Super Marco, nakalbot niya. It's gonna be Sanji. Make it 2 para doon sa Sanford duo. At si Carl TZ, mamatay na rin pero buhay na ang dalawang players dito ng TLPH. Benny! Hindi kami papayag na hindi makakabawi. Bagyong Benny, ma-force dito ang immortality ni Ogwen. Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Kumakapit ang Team Liquid pero nandito na naman sina Kyle TZ. Ayaw na rin nilang umuwi, ayaw na rin nilang tantanan yung base. Mukhang nararamdaman na rin ni JP yung hapde ng bawat blade na nagmumula sa jungler ng Falcons AP Bren. Madedepensa ba ito ni Benny Cutie? Ay, sinacrifice dito pero yung nga lang si Kyle TZ medyo mailap doon sa damage against Very Cutie. Pero hindi sapat. Napatay man si Kyle TZ. Tatapusin pa rin dito ng F-Cup. Lumaban hanggang dulo. Pero masabi ng Falcons AP